Panibagong kudita sa Senado. At ito na nga ako mga kababayan ko ang lumalaganap ngayon sa social media na ang pagbabalik daw nito ni Senador Juan Miguel Zubiri. At papalitan kaagad itong ating bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Ang nakakapagtaka lang ho dito mga kababayan, hindi pa nga ho nasisimulan ni Senator Peter Alan Cayetano na pamunuan ng Senado ay balak na kaagad siyang palitan. Bakit? Anong problema? Ha? Dahil ba may expose talaga kung sino ang mga tumanggap ng mali-malitang pera? May expose talaga kung sino ba talaga ang traidor sa ating bayan. At syempre, pasalamatan din natin yung 13 senador na bumoto. Pero kung ako ang tatanungin nyo, ang pipiliin ko dito sa dalawa ay napakasimple. Dito ako kay Senator Alan Cayetano dahil ito isang magaling na abogado. Hindi lamang magaling na abogado, kundi isang abogado na talagang sumusunod sa batas at ipapatupad ang batas ng pantay tama ayon kung ano ang nakasulat sa konstitusyon para sa ikabubuti ng bansa at ng mga mamamayang Pilipino. Hindi rin naman yan itinatanggi. Sabi nga nito ni Senator Erwin Tulfo ay masyadong manipis yung lamang dahil sa anong huling butuan 13-9-2. Pabor po kay Senator Alan Cayetano. Sabi niya rito, well, just wait if somebody will call us na. Oh, saan ka ba? Dito ka ba o doon? Alam niyo, ang magkakasama ngayon ay yung mga napababalita na tumanggap ng maleta. Sila yung magkakasama diyan sa butuhan na yan. Saan ba talaga sila natatakot? Sa impeachment ba na ginagawa nilang sangkalan? Eh nung nagkakagulo sa Senado, yung impeachment ho, ay naipasa na. Ang kinakatakot ho ng mga ito, mga kababayan ko, ay kung sakaling si Senator Marcoleta uli ang uupo bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Yan ho siguro ang kinakatakot nila. Kaya may mga napapabalita na naman tayong kudita dito sa Senado. Ayahan nyo muna. Ibigay nyo muna kay Senate President Cayetano kung ano yung kanyang magiging diskarte. Hayaan nyo naman na manginabang yung mga Pilipino. Di ba? Hayaan nyo yung kanyang diskarte para malaman natin, tingnan natin kung ano yung pagkakaiba. Sana walang pinagtatakpan itong mga senador natin na ito. Ano? At doon sa nangyari, nakaguluhan, mga kababayan ko, meron ding napakarami yung mga ilang mga senador natin, napakarami nilang mga statement na binigay, katulad na lamang nito. O ito, senador pa pala ito Nakakalungkot na maraming mahalagang panukalang batas ang nakahanda na para sa sponsorship, ngunit patuloy na nadidelay dahil sa kaguluhan sa Senado. Wala hong gulo sa Senado. Ginugulo ang Senado. Di ba? Normal lamang na mapalitan si Soto dahil karamihan ng mga kasama niyo sa Senado ayaw na sa kanya. Di ba? At tama ito na si Senator Alan Cayetano ipalit natin dahil isang abogado yan. Oh, ngayon natatakot kayo. Baka mamaya maungkat. No? Baka mamaya maungkat yung mga mali-maleta. At yan na nga ho, nalalapit na. Oh, marami palang panukalang batas ito, si Senador Rapi Tulfo, pero mukhang tahimik ka sir sa korupsyon. Hindi ka namin maramdaman na lumalabang ka rin sa korupsyon. 'Di ba? Ito namang mga kongresista natin, nagtatanong din yung kongresista natin, dahil doon sa pagkakapanalo ni SP Cayetano, magkano umano ang natanggap ng mga senador para mapatalsik si Senate President Tito Soto? Ano ang ipinangako? Ang tindi rin ang makuha nito. Representative J. Ang tindi rin ang mukha nyo. Ay kung paano, kami naman ang magtanong sa inyo. Magkano umano ang natanggap ng mga kongresista sa pagboto ng yes sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte? Di ba? Ang laki ng lamang noon, 255 yung bumoto ng yes, yung bumoto ng no, 26 lang, abstain yung siyam. Kung ibalik namin sa inyo itong tanong na ito, pag ba pinalitan, nagkabayaran ka agad? Ganun ba? May pinangako ba pagka ang isang Senate President ay pinalitan? Hindi ba
Hindi mo ba naisip na maaring sawa na o nauumay na yung kanyang mga kasamahan dahil minsan di patas na desisyon. Di ba ganon? Di ba po pwedeng ganon? Di ba po pwedeng nagsasawa na yung mga senador para mapagbigyan naman yung iba para maging Senate President? Matindi rin ito, no? Siguro sa Kongreso kayo nagkakabayaran. Bakit alam mo na ganyan? Bakit alam mo, ikaw nagtatanong ka kung magkano umano ang natanggap ng mga senador? Siguro sa inyo, sa pagboto nyo sa impeachment ni Sara Duterte, baka dyan sa inyo nagkabayaran. Bakit alam mo? Ha? Ano ang ipinangako? Ano pa bang ipapangako? Ang gusto lang ng mga Pilipino dito ay magbago ang sistema ng bansa natin. Tutulan ng korupsyon. Yan ang number 1 na problema natin. Na hanggang ngayon ay hindi marisolba-resolbahan. Dahil sa yung mga mambabatas natin o yung mga nasa mataas na posisyon, sila-sila ang nagtatakipan. Yan ang problema natin eh. Hindi nyo po pwedeng questionin yung mga senador kung gusto nilang magpalit ng liderato. Hindi porket hindi pumabor sa inyo ang boto kung sino ang magiging Senate President, ganyan kayo kung makapagtanong. Ang kapal ng mukha nyo. Di ba? O itong pagkakasabi ni Senator Loren Legarda, para matauhan ka. Huwag na huwag nilang questionin yung naging desisyon ko sa pag-vote ko na maging Senate President si Senator Cayetano. Dahil may pangangailangan din akong personal. Iyon ang nararapat na gawain. Tapos na ang oras mo, Tito Soto, give chance to others. Hindi ikaw lang ang senador. I'm sorry, this is our desperate measures. We have to do this for our country and our constitution. Bumoto according sa konsensya para sa saligang batas at sa bansa natin. Ha? Matatandaan nyo naman, kung yung anak niya na si Congressman Leandro Libiste ay lumalaban sa korupsyon, ano pa kaya yung nanay? Di ba? Ano pa kaya yung ina? Isang dugo lang yan. Kaya nga, doon sa mga nagsasabi, mga nagtatanong, ano ang pinangako, kung nagkabayaran ba, ang masasabi ko, makakapal ang muka, porque hindi pabor sa inyo ang naging desisyon. Siguro dahil may kinakatakot kayo. Kasi kung impeachment ang pag-uusapan, may hirapan na kayong manalo. Dahil sa pagpapalit pa lamang ng liderato, nakakuha ng 13 boto, etong si SP Cayetano, sa impeachment, kailangan maka-16 kayo para ma-impeach nyo ang Vice President Inday Sara Duterte. At yan ay napakalabong mangyayari. Diba? Kung dyan, sa Kongreso na-impeach nyo, pagdating sa Senado, mahihirapan kayo. Dahil doon, karamihan doon, ay lalabas ang ebidensya. Doon talaga natin makikita kung sino ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling sa bansa natin. Takot na takot itong mga ito, mga kababayan ko, dahil sabi nga ni Atty. Rowena Guanzon, para sa akin, sekundary na lang ang impeachment ni Vice President Sara. Kaya worried ang mga ito na palitan ang new majority sa Senado led by Senator Alan Peter Cayetano. Mas takot sila mag-resume ang Blue Ribbon Committee. Guilty. Mali-malitang nakawan sa flood control, yan ang totoo. At yan naman po ang hinihintay ng mga kababayan natin Pilipino. Makapagsalita, marings, may mga pictures, may mga video, may ebidensya, para malaman natin at mapanagot natin kung sino talaga ang mastermind. Kung sino talaga ang nasa likod ng malaking nakawan na ito. Trilyon peso po ito na nakawan sa gobyerno. No? Ako, dyan sa mga dilawan na yan, kung ang naratibo nyo pa rin ay impeachment, hindi na eh. Hindi na ito impeachment. Binubulag kayo. Ayaw nyong matumbok na papunta na uli na maaring magbukas ang Blue Ribbon na hawakan ni Senator Marcoleta dahil kino-question nga ng Korte Suprema yung report ng committee ni Senator Lacson nung siya pa ang Blue Ribbon Committee. Diyan sa report ni Senator Ping Lacson, ilan ba senador ng bumoto dyan? Ilan lang. Kasi hindi kumpleto. Kulang na kulang.
Kung ang mga senador nakukulangan, kaya ka simpleng mamamayan Pilipino, kami ang nagpapasahod sa inyo, pero yung trabaho nyo, hanggang ngayon, walang na pakukulong ng mga malalaking tao. Parang iniikot-ikot lang. Meron bang pinagtatakpan itong si Senador Lacson? Di ba? At sa paghawak muli, Senator Rodante Marcoleta, umaasa ang sambayanang Pilipino na mapapanagot na ang tumanggap ng mali-malitang pera. Ito ba ang gusto nyong pagtakpan? Kaya papalitan nyo na naman si Senator Alan Cayetano. Natatakot ba kayo muli kay Senator Marcoleta? Dahil kilala niyo si Marcoleta. Talagang tutumbukin yan. Kung sino yung dapat ipatawag, ipapatawag yan. At ganun dapat. Kasi nung dati, nung Senator Marcoleta nandyan, si Soto, di ba, hindi naman maipatawag. Oh, maraming kumukontra. Pero ngayon, yari na kayo. Kaya mag-isip-isip na kayo. Di ba? Mag-isip-isip na kayo. Marami ang sasabit dito. Marami ang dapat managot sa issue na ito. Para sa akin, kailangan magbayad ang mga politiko na mapapatunayang nagnakaw ng pera ng bayan. Dahil yan ay buwis, pinagpaguran, pinaghirapan, pinagpuyatan, tubo at pawis ang lumalabas sa mga mamamayang Pilipino. Pero ninanakaw lang ng mga animal, ng mga magnanakaw na politiko na ito. Di ba? Oh. Bakit sila ganyan? Ayaw nilang, isa pa, ayaw nilang maging presidente, ang Vice President Inday Sara sa 2020. Kaya ang dami nilang ginagawang kabulastugan. Hindi na nakapokus ang gobyerno ngayon sa kung ano man ang problema ng bansa natin. Dapat tinututukan nyo yan. Yung kahirapan, yung kung ano-anong problema natin sa langis, sa pagkain, no? Yung GDP natin, yung tourism natin, dapat dyan sana eh. Pero ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay nakatutok sa politika, sa mga kalaban sa politika. Yun po ang nakakalungkot isipin, mga kababayan. Hindi naman po pwedeng ganon. Di ba? Na yung mga kritiko ng gobyerno, kinakasuhan, lumabang kayo ng patas. Di ba? Itong isang congressman na ito, kung darating ang panahon ng maupong presidente, si Sara Duterte, hindi ko matatanggap yan. Aalis ako sa ating bansa dahil ayaw ko sa kanya. Kahit ngayon pa, umalis ka na eh. Kahit ngayon umalis ka na. Wala namang pakinabang sa iyo ang sambayan ng Pilipino eh. Ano na bang nagawa mo para sa bayan? Ha? Ano na ba ang naibalik mo? Sa aming mga nagbabayad ng buwis, may nagawa ka na bang mabuti para sa bayan? Nung panahon nga ni Pangulong Duterte, siniba ka nga dahil ikaw pasyal ka ng pasyal. Oh. At kung mauupo man si Sara Duterte, baka mamaya isa ka sa makasuhan. Isa ka sa makasuhan. Baka ikaw lalabas ng bansa dahil alam mo, sasabit at sasabit ka. Di natin alam, pagdating ng panahon, di ba? Lalabas at lalabas ang katotohanan. Napakahirap itago ng katotohanan, lalo na po sa mga panahon na ito. At syempre, pasalamatan din po natin yung ating 13 senador na nakapagdesisyon na palitan si Senator Soto. Yan ho yung mga matatapang nating 13 senador. Ngayon, kung magpapalit ho, kung sakali man na meron na namang kodita, sa tingin nyo, meron kaya sa 13 na ito na makukuha sa pananakot sa bayad? Sa tingin ko, wala. Kahit wala na dyan Senator Bato, kung sakaling hindi makaboto, 12 pa rin yan. Kailangan pa rin ng isa para maging 13 sila. Di ba? Oh. Kasi 13 dapat nang ipapanalo eh. Etong 13 heroes natin, kung sakaling hindi nga makarating si Senator Bato, dahil nga rin sa panggigipit sa kanya, dyan sa ICC issue na yan. Oh. Sino kaya? Sa tingin ko, yung boto nila dito kay Senator Peter Alan Cayetano, solid na yan. Patunay yan na hindi nila nagugustuhan ang pamumuno ni Soto. Tapos si Soto, nagre-reklamo siya na nung lumabas siya doon sa gate ng Senado, nandun ako, nakita ko. Binato siya nung bote ng mineral water, kinalampag yung sasakyan niya. Ang problema naman dito kay Soto, Mr. Senator Achiche,
Alam nyo kung anong problema sa inyo? Eh pagtigil mo, nagbukas ka pa ng bintana eh. Hmm. Alam mo nang nandun yung mga protester galit sa'yo dahil sa katraidoran mo na ibibigay mo si Bato sa ICC, eh nagbukas ka pa ng bintana. Ayun, napagmumura ka tuloy. Oh. Kasi alam nyo na nagalit sa inyo yung mga Pilipino dahil sa pinagagawa nyo. Hindi tanga yung mga Pilipino. Binabantayan yung aksyon nyo. Tinitingnan, sinusuri yung mga pahayag nyo sa mga news, sa mga social media. Oh, kaya ingat-ingat, di ba? Pagka alam mo nang binato ka, huwag ka na magbukas ng sasakyan. Eh solo ka lang, wala ka namang bodyguard. Eh yung mga nandun, talagang mga palaban yun. Nakita nyo kung paano ipagtabo yan ng mga Duterte supporters, yung mga nakaputi. Yung mga bayaran doon na nagrarally. Oh, konti lang yung Duterte supporters doon, pero hindi nila matinag-tinag. Mahirap matinag kapag ka nasa katuwiran ka. So, ayan o, mga kababayan, kung sakali man, muli tatanungin ko kayo, kung sakali man ho na magkakakudita, sino gaho ang inyong pipiliin din sa dalawa? Basta ako, napakalinaw ho, si Senator Alan Peter Cayetano. Abogado, hindi lang abogado, magaling na abogado. Kayang ipatupad ng tama, pantay, patas, ang batas para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino. Suportahan po natin mga kababayan natin, mga kababayan ko, ang ating bagong Senate President. Para lang sa ganun, mga kababayan, baka magbago naman kahit papaano ang takbo ng politika sa Pilipinas. Napakadumi. At yung mga, yung iba dyan, yung mga senador, hindi titigil yan. Kasi, baka mamaya makaladkad yung pangalan nila dyan sa flood control na yan. Oh. Kaya hindi titigil yung mga yan. Kaya sambayan ng Pilipino, ipagdasal natin ang ating butihing Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Nasa likod mo kami, sir. Kung paano hindi namin iniwan si Senator Bato nung siya ay nandoon sa loob ng Senado, ganun din ang suportang ibibigay namin sa'yo. Kinakailangan mo kami, nandyan, pupunta kami dyan. Hindi kami, kahit sarili namin pamasahe, hindi kami nag-i-expect ng kahit ano. Ang sa amin lang magawa rin namin yung aming trabaho. Mapanindigan lang din namin kung saan ang tama. Para magkaroon tayo ng isang bagong Pilipinas, yung magandang Pilipinas talaga. Hindi katulad ditong bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos na nagkakawatak-watak ang mga Pilipino. So ayan mga kababayan, yan lang muna ang ating reaksyon sa araw na ito. Muli ako si Parak TV, mabuhay po tayong lahat. At lagi ho tayong tumutok, magbantay, magmasid sa mga balita. At ipanalangin ho natin mga kababayan ko na matapos na ang kaguluhan na ito sa politika sa ating bansa. Dahil hindi ho tayo uusad. Hindi ho uusad ang bansang ito hanggat may mga politikong ganid sa kapangyarihan. Salamat po.